Hinigpitan ng Bureau of Customs ang monitoring at processing ng petroleum import sa lahat ng pantalan. Ito ay parang masigurong tuloy-tuloy ang supply ng langis sa gitna ng gulo sa Middle East. Kaugnay niyan at iba pang issue, kasama po natin live dito sa studio, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner. Thank you for joining us. Magandang tanghali rin, Ma'am Cheryl, at sa ating mga kababayan. Puntahan po natin itong krisis natin sa langis, Commissioner. Ano po ba ang detalye nitong bagong direktiba nga po na pagbibigay ng prioridad dito sa fuel shipments at paano ito ipinatutupad o ipatutupad sa aktual na operasyon? Kailangan kasi pagdating ng mga langis, usually sa barko naman yan, malalaking barko yan, dapat ilang oras lang makalabas yan. Kagaya nung dumating na Russian oil, ilang oras lang binilang yan, pinalabasan natin yan. So, ibig sabihin yan, tutok na tutok yung ating mga opisyal, lalong-lalo na, in this case, port collector mismo yung inutusan ko dyan, upang sigurado na walang magiging yung tinatawag na unnecessary delay. Usually, before, mga 2 days, 3 days yan bago lumabas yan. No? But now, it should be done within 1 day para makatulong naman kami kahit papano doon sa pangamba ng ating mga kababayan na baka mawalan tayo ng supply. Ano? In this case, kaya naman namin talagang makatulong na mabilis lang yung aming pagpapalabas ng mga langis na dumarating sa bansa. Para po mas maintindihan ng marami, ito pong paglalabas ng... Kasi baka ang thinking po ng kami na ordinaryong mamamayan na pag may dumadating na langis, ang nagpapadating lang yan ay yung mga nangungunang mga oil companies. Madalas po ba yan? Ano po ba talaga ang paano yung shipment sa bansa? Marami yan, hindi lang yung tatlong malalaking kumpanya. Maraming players. Meron din mga, hindi ko nabanggitin isa-isa, but maraming players aside from the big three. Karamihan ng langis natin nanggagaling sa ngayon, bago tong gera, no? Mahigit 80% galing yan ng Middle East. Ibig sabihin, Saudi Arabia, 50% yan. Sa Iraq, UAE, 30% yan. Ano? Ben sa Iraq. And then 7% lang yung sa iba't ibang lugar. Kaya nitong nangyari itong gera na to, talagang apektado tayo dahil yung mga bansang nabanggit ko niyon, ang daan yan sa Strait of Hormuz. So dahil nga doon sa pagkakaantala o pagkaabala doon sa mga barko na dumadaan dyan sa strait na yan, kailangan makatulong tayo yung mga dumarating dito naman. Yun pong galing ng Russia. Sabi nyo nga, ilang oras lamang yun tinagal. Pero ito po, sino po ang nag-order nito? Merong umorder nilang Petron company, and then ang PNOC, government company yan, may sariling order din yan. Ang maganda, direct siya kami nag-uusap naman ni Secretary Sharon Garin. Ano? Almost every day, text or tawag kami niyan to make sure na talagang makatulong kami sa kanya. Dahil siya nasa gitna nitong crisis ngayon, siya makakaresolve niyan, plus si DTI Secretary Roque. So kami, dire-diretso kami tatlo, nag-uusap kami. Pag meron sila na monitor na paparating na barko, ako na mismo ang ite-text or tatawagan nila, then I'll give instructions directly also to our port collectors para sigurado na bantayin din ng mga port collectors ng mga parating na langis. So, sa inyo po sa Customs, alam nyo na ahead of time na o bukas or sa makalawa, dadating na yan para makahanda na at mas mabilis nga pong marirelease? No, ma'am. Ang nakakaalam niyan, Department of Energy. Sila yung may advance information. Na dapat sasabihan kayo man lang. So, sila yung nagsasabi sa amin. Ang role namin, pag nag-file na yan ng tinatawag na entry, yung import entry, doon kami papasok. So, dahil meron kaming tinatawag na heads up from the Energy Secretary, nakabantay na rin ako, nakabantay na rin port collectors to make sure, again, pag file ng entry niyan, dire-diretso yung processing namin. Within the day, provided umaga dumating. Of course, pag gabi na dumating, kinabukasan namin, marirelease yan. Kasi importante yan dahil based on records natin, ang average na pumapasok sa bansa, 22 to 23 million metric tons per year yan. Nasa 450,000 barrels per day yan. So, computed naman lahat yan. Kaya dapat talagang dire-diretso kami dyan. And based dun sa monitoring, since nagsimula po itong gulo, tension sa Middle East, ano nga ba, tumumal yung pagdating po ng ating petrolyo? Actually, hindi ganun, ma'am. Wala talagang problema sa ngayon sa supply. Ano?
Pagdating doon sa dami ng supply, halimbawa, ikumpara natin yung dumating from January 1 to March 26, yun yung latest record namin, this year, kumpara sa previous year, 2025. Actually, mas marami pang pumasok eh. Kung ka-quantify natin, a total of 3.9 million metric tons yung pumasok last year for the same period. Ang pumasok this year, 4.3 million metric tons. Mas marami pa. So, sa ngayon wala pa talagang problema sa supply. Ang may problema tayo talaga or pagsubok, yung pagtaas ng presyo. Ayoko naman pakialaman yung dynamics na ba't tumaas yung presyo. Naririnig natin yan, halimbawa sa Senate hearings, kung bakit yung presyo, old stock, mas mahal binibenta. Labas naman ang customs nun. But what we can do to help the discussion is to provide the information ng talagang actual record. More than 400,000 metric tons pa yung dami, mas madami kumpara sa last year. At tuloy-tuloy naman, narinig naman natin yung mga pronouncements from the DOE at President Bongbong Marcos himself na meron tayong inaasahang mga supply pa. Pagdating po sa red tape, paano po natin sisiguraduhin din na hindi ito madadali ng red tape? And then also, sabi nyo nga, normal naman yung pagdating so hindi rin nagkakaroon ng masasabi nating issue like nagkaka-bottleneck or nagiging mabagal yung pag-release. Sa BOC naman, among other things, bukod lang dito sa langis, magbubuhat kami ng konti ng sariling bangko. May mga improvements na tayo sa mga proseso. Narinig na rin naman namin sa mga stakeholders, meaning mga importers, yung mga nag-aangkat ng mga produkto nila or raw materials. Medyo maganda-ganda na kahit paano yung BOC. Lalo na rito pagdating sa petroleum products or oil imports, dahil may crisis, doble tuto kami dito to make sure na walang red tape na unnecessary. So, ang paraan lang dyan talaga, from the DOE, yung information manggagaling, straight to me. Ako naman, dinidirect ako yung port collectors. Yung mga port collectors naman are very diligent at alam naman nila yung implikasyon ng kasalukuyang pag-aangkat natin ng langis kung paano tayo makakatulong na maiwasan pa yung paglala ng krisis. Commissioner, wala pa ba kayong nakukuha na report na nangyayari yung hoarding sa supply? Yun nga ho eh. Actually, nag-usap kami ng NBI director. Bago lang siya, si Atty. Melvin Matibag. Buti na lang, kaibigan ko naman siya. So wala na kaming pagtatansyahan kung ano yung dapat namin gawin dalawa. So napag-usapan din namin yung posibilidad ng hoarding, di ba? Opo. So yung i-imbak mo na mas padagal yung dati mong binili na lumang stock na sa mas mababang presyo, aabangan mo yung mas mataas na presyo, posible talaga yan. Kaya nagpatulong na rin kami sa NBI. They have the investigative capability. Kami naman, may manpower kami at authority to really inspect the port, the warehouses, even the gasoline stations. So magtutulungan kami dyan. Tumutulong na rin ang Philippine National Police, na General Nartates. Yung legalidad naman, Commissioner, paano makakasiguro na legal, tax paid, at hindi smuggled itong pumapasok na langis po sa bansa? Yes, may mga mekanismo. Halimbawa yung fuel marking. Hindi naman ako nagsimula niya. Ini-implement lang namin yan. Yan ay ilang taon na nakakaraan. Ini-implement yan. Ang fuel marking, for example, noong 2025, yan, nagkaroon niya ng total of 142 successful operations and apprehensions. Yung trucks, yung mga barko na nahuli na walang fuel marking. Ang ibig sabihin nun, kapag hindi siya pumasa sa testing ng SGS, third party ng SGS, ibig sabihin may presumption na smuggled yon. Ang kabuuan na halaga ng mga nahuli for 2025 alone, hindi bababa ng 1.8 billion pesos worth of presumably smuggled petroleum products. So meron ganung mekanismo. Bukod doon sa pagbabantay mismo natin sa mga ports, yung mekanismo ng fuel marking, effective yun. Ngayon, nire-review pa kung paano pa mas mapapaganda yung fuel marking system. Kasi meron yan tinatawag, Ma'am Cheryl, na molecular marking, mga chemical yan na inihalo doon sa mas maraming, let's say, diesel. Malalaman kahit saan parte doon, sa tangke o sa lorry, yung truck na pinagdadalan niyan, at yung hanggang sa retail station, sa mga pumping stations, sa gas stations, malalaman niyan kung meron siyang, nagdaan siya sa tamang fuel marking.
Commissioner, maiba po ako. Isingit ko na rin po itong naging pahayag nyo sa flag ceremony ng BOC. Nito lamang pong Marso, nang sabi nyo ho ay may mga grupong nanunulsol para mag-away ang mga ahensya ng pamahalaan na lumalaban sa smuggling. Yes, yes. Parang na yan hindi na rin naman bagong storya yan. Sa bawat administrasyon nangyayari ito. Pero ano po yung detalye rito? Sino po, nalaman nyo na ba? Sino ba yung nasa likod? Bakit nangyayari pa rin ito na dapat nagkakasundo-sundo ang mga ahensya? Yes. May mga hinala lang. Hindi, ganito. Doon sa mga ahensya mismo, wala namang labanan eh. Yung pinaglalaban-laban lang ng tagalabas. Presumably, of course, hindi naman lahat natutuwa doon sa ginagawa ng BOC ngayon na mas mahigpit na pagpapatupad ng ating batas. Una-una mga smugglers, hindi natutuwa sa amin yan. Kasi nasisira namin yung kanilang diskarte. So, hinala namin sila yung naggagatong o nag-iintriga para magkawatak-watak yung mga ahensya. In particular, the reason why I discussed that during that flag ceremony, nagkaroon kasi ng napakagandang mga accomplishments ang Highway Patrol Group under the former chief, si General Hansel Marantan. Si Hansel, kumpare ko yan, at kaibigan ko yan for so many years. So sa mga, pinipick up din ng media minsan yon na but mas maraming accomplishments, halimbawa, ang HPG kumpara sa BOC. So gusto nila magkaroon ng parang unnecessary rivalry ang iba't ibang ahensya. Ang di nila alam, nagtatawagan kami ni Hansel. Ngayon, but for the record, ang kabuuan na nahuli ng BOC, for example, 143 successful apprehensions ng illicit cigarette. Ang punto ko lang dyan, hindi dapat sakyan ng mga ehensya yung intriga ng ibang grupo upang kami ay mawalan ng tiwala sa isa't isa. Si General Hansel Marantan, kaibigan ko yan, si Secretary John Vic Remulla, close kami yan even before he became a politician. So ano lang yan, we were trying to prevent these intrigues from destroying our personal trust and institutional cooperation. So naayos naman kagad yun. So walang partikular na personalidad or ahensya talaga na nagsimula po ng ganitong... Pinag-aaway lang ang pinag-aaway. HPG versus BOC. Hindi successful yon. Again, dahil magkakaibigan kami, nagtatawanan lang kami yan. In fact, pag may accomplishments ng HPG, tinatawag kami. Kami rin ganon. At sa simula pa lang ng intelligence gathering, case preparations, hanggang prosecution, nagtutulong-tulungan kami. Kamustahin ko na rin po, since nandito na rin kayo, yung malaking issue last year during Christmas season, yung mga libo-libong balikbayan boxes na siguro nag-expire na yung karamihan noon, na hindi po nakarating sa mga pamilya ng mga OFWs na ito. Ito po ba, ano po bang update dito? To be particular, ano po yan? Mahigit sa 42,000 balikbayan boxes ang ipinagkatiwala ng mga OFWs, mga kababayan natin nagtatrabaho sa abroad, pinagtiwala nila doon sa mga tinatawag na consolidators, deconsolidators, at forwarders. Ang halagang nasingil sa kanilang lahat for these 42,000 balikbayan boxes, hindi bababa sa 330 million pesos. Napakalaki nun. Subalit wala palang intensyon yung mga kumpanya na yun na i-deliver. Yes. So minana namin yung problema niya. Kaya lang, pag binasa nyo sa kanilang mga websites nitong mga kumpanya na to, nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. So minabuti namin na humingi ng tulong kay Secretary Frederick Go at kay President Bongbong. Tinulungan naman kami kagad. Nabigyan kami ng kakayanan, meaning pondo, na ma-deliver ito sa mga OFWs na libre. So out of the 42,000 boxes, mahigit 25,000 boxes na ang na-deliver namin sa tulong ng mga forwarders na matitino, doon sa mga ating mga pamilya ng mga kababayan, pamilya ng mga OFWs. So, almost 60% na yun na-deliver natin. Ngayon, 147 yan containers. 140 containers, punong-puno. 7 containers, hindi punong-puno. Pero lahat yan na-release na ng BOC from our ports. Subalit, nandun yan sa mga warehouses ng mga forwarders na tumutulong sa aming ma-deliver yan sa mga kababayan natin. Magandang balita, ongoing na yan, 60% na-deliver na. Siguro within April, tapos na natin yan. Nagsimula kasi kami peak season ng December. So, na hindi yan nakasingit doon sa peak season. Kaya lang, yun nga ma'am, may mga pagkain doon, of course, nag-expire na.
May mga, sabi ko nga, yung damit na pang baby, nakalakihan na nung bata tuloy yan. Ano? But at least, yung tinatawag namin na simbolo ng pagmamahal ng mga OFW sa kanilang mga pamilya, nakarating na at yung mga kulang pa, paparating na rin naman And sa kanila. no cost, no extra cost Wala doon po. sa pamilya dahil sinolder muna po ito ng pamahalaan. Itong mga lokong mga consolidators, mga forwarders, paano po hahabulin ito? Hindi po biro yun, 330 million pag pinagsama-sama nyo. Pero yung isa lang, nalokohin nila, I mean, malaking mali na po yun. Ma'am Cheryl, pag nakita niyo yung mismong mga pamilya ng OFWs at yung mismong OFWs, to use the term, heartbreaking eh. Isipin mo, meron kaming nakakausap doon, nandun siya sa binibigyan na namin yung dinideliver na namin. No? Ang trabaho niya sa Saudi Arabia, ng buhok, hair dryer. Pagod na nga raw siya sa hair dryer na ibabagsak niya na yung kanyang yung blower, para maipon niya unti-unti yun. Ano? So anyway, pananagutin natin at pinadidemanda ko. Ang deadline nito bukas, Martes, ano? Pinadidemanda ko yung 11 deconsolidators dito sa Pilipinas. Mabigat ang kaso niyan. Large-scale estafa yan. At tinitingnan namin along with the NBI yung possibility na gamitan namin na cybercrime law violation yan upang maidugtong namin yung mga consolidators sa abroad na doon nakarehistro. Pero yung nandirito, walang piyansa yon. Pag kami ay nagpagsampa ng matibay na kaso, walang piyansa yon. It's good to know na ang target po ng Bureau of Customs sa mga naghihintay pa rin ng kanilang mga balikbayan boxes, mayroon pang around almost 20,000, ano ba nga, 17,000 po na boxes pa. Huwag daw kayong mag-alala dahil makakarating at makakarating yan. Marami pong salamat for making time. Marami pa po sana kaming tatanungin. Pero kapos na po tayo sa oras. Commissioner, salamat po sa oras. Thank you rin, Ma'am Sharon. At sa ating mga kababayan, thank you rin po.